salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng time, opportunity to study and share your word. And I pray na i-override mo nga po yung paghahandang aking ginawa. Adalangin ko po ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa mga kapatid na nanonood ngayon, at manonood pa, Panginoon, ng pag-aaral na ito. Nawa at ang dalangin namin ay makatulong po ito sa kanilang paglagong espiritual at patuloy na magkaroon ng encouragement for them to study your word. Thank you, Lord, sa gabing ito. We pray yung pong magandang connection ng mga bawat kapatid, yung connection din po namin ng aming internet. At dalangin po namin na maipaliwanag nga po namin ito ng maayos. At sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay patuloy kaming samahan at kumilos ka nga po sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin ng may pagkapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so again, lagi nating binabanggit na pagkasimula ng ating pag-aaral, yung win, build, and send. So alam natin that we would like to win soul for Christ. At the same time, we would like to build them up or equip them. At kapag sila na ay sabihin nating nagawa na nila o yung spiritual discipline nila okay na rin, they were able to explain yung salvation at the same time, we encourage them to send out, okay, to share Christ to others. So these three words ay napakainam na matandaan dahil it will remind us kung saang estado na ba tayo. Kung tayo ay mga bago pa, syempre nandun pa tayo sa build, no? At kung tayo man ay nagli-lead na ng ating mga life group, yung mga kasama natin sa life group ay we will send them out. Okay po? Sige. So this evening ay pag-uusapan natin yung session number 4. Okay? Rules to interpret by. But before that, binanggit natin last week that yung assignment nyo, yung Mark 8:22 to 30. I hope ay nakagawa ang lahat, at kung hindi man ay para hindi naman masayang yung pakikinig natin at yung pag-aaral natin, try to do your homework. Okay, yan po yung part ninyong malaki. So we keep on telling, like last week, na we need to observe yung context, what the author is saying in that passage. So malalaman natin doon sa pag-aaral na to. And we encourage everyone na gumamit kayo ng pencil, okay, o highlighter to identify yung mga keywords at kung ano yung mga ideas na ipinahahayag doon sa salita ng Panginoon o doon sa kwento sa Biblia. And at the same time, sabi nga natin, don't forget to use your mind as well your eyes. Parang ipag-pray natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng ability to accurately interpret the passage doon po sa ating nabasa. At sa pagkapatuloy po ng pag-aaral natin, we will talk about rules to interpret by. Okay, kung gusto niyo makuha yung session 1, 2, and 3, okay, kindly check our YouTube dahil nandun po yung pag-aaral na ito para mas matunghayan po natin, dahil kung baka ngayon lang po kayo naka-join sa mga manonood po ng ating video. So last 4 weeks ago, we talked about introduction to Bible study, and then pinag-usapan natin kay Pastor Lino, sabi niya yung get the big picture. Tapos last week pinag-usapan natin yung just the facts. Kunin natin yung context. We need to observe. At sa gabing ito ay pag-aaralan natin yung mga rules to interpret the Bible. Kasi may rules ito na hindi lang para binasa tapos you will explain it on your own. So kailangan tayo ay mapagmatsyag, we need to be observant dahil kung meron tayong maingat na pag-aaral, matyagang nag-aaral, at the same time, we are dependent po sa Holy Spirit. Okay? Never tayo sabihin natin magkakamali sa pag-interpret. Pero dapat alam natin yung rules kung paano ini-interpret ang Bible. Okay? Some of the rules ay applicable sa iba, but if you're going to get yung 6 rules sa gabing ito na i-discuss natin, napakalaki po itong tulong para po
magkaroon tayo ng guidelines sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Sige po, simulan natin. So sabi natin doon, there is only one interpretation but many application. The truth is, ang primary purpose po ng interpretation ng Bible is to discover. I-discover natin kung ano ba yung ibig sabihin o ibig paratingin ng nagsulat o ng author. Kasi po, the way he wrote it, okay, meron siyang purpose, at the same time, nakadepende ito sa audience. We need to be observant, we need to observe and discover kung ano ba yung purpose ng author at ano yung kanyang message sa kanyang sinasabi. Nakukuha niyo po. Tandaan natin to. We should try to put ourselves doon sa place, parang pagka binabasa natin yung kwento sa Biblia, nare-recapture natin yung thoughts, yung attitude, yung emotions nung nagsulat. Nakakatulong ito at the same time para mas ma-interpret natin ito ng maayos sa sarili nating pagkakaalam. Okay? Tapos sinabi dito, we need somehow to recreate our mind doon sa experience ng author. Yung Biblia ay napakaganda ng mga kwento patungkol sa Israel, patungkol kay Jesus, patungkol sa paglakad bilang isang buhay Kristiyano. Maraming mga parables dito, maraming mga miracles na ginawa si Jesus Christ. Lahat ng iyon ay isinulat for a specific purpose. Merong purpose po. Tapos, lahat yun ay sinulat in a certain historical situation. Okay, merong place, merong time, merong message, merong purpose. And most of the time, we need to understand the people kung kanino niya ito sinusulat. So, mapag-aaralan natin sa mga next slide natin. So, we will talk about Bible interpretation. Okay. Sa Bible interpretation, okay, para itong malaking puzzle. Okay, kung meron kayong buo na kayo ng puzzle before, I was able to experience yung 1,000 pieces na puzzle. So, ganun po sa Bible interpretation. We will discover and we will observe kung ano yung susunod na gamit para doon sa idudugtong nating puzzle. Ganun din po. In order to answer the question, we need to be observant and we need to discover kung ano yung gustong paratingin ng Diyos o ng author doon sa kanyang mga mensahe and purpose. So, paano yon? Always keep in mind, sabi doon, pag tayo ay nagbabasa, lagi nating tatanungin ito, what does the passage mean? Ano ba yung gustong iparating ng Panginoon sa akin sa salitang ito? Ano ba yung ibig sabihin at ano ba yung pagkakaunawa ko? Ano ba yung meaning nung binabasa ko? Napaka-importante po ito upang tayong lahat sa isip natin that there is only one interpretation palagi doon sa passage. So laging ang tanong, yung what does the passage mean? Napaka-crucial po sa ating mga estudyante, no? Sa ating mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, okay? Na we need to continually be humble. Okay? We need to be continually asking the Holy Spirit na turuan at tulungan tayong maintindihan ito. And kadalasan, we should be willing to adjust doon sa interpretation at sa pagkaunawa natin sa Biblia. So meaning to say, as we continue to study the Word from time to time, okay, moment by moment, kung kayo ay palabasa, always ask the Holy Spirit, while you are studying, be humble. Okay? Di ba, sabi nga nila, knowledge is power. Minsan kasi pag ang isang tao ay nag-i-interpret or nag-share ng gospel, may tendency yumabang. Di ba? Kasi marami na siyang alam, marami na siyang information na alam. So alam natin that as we continue to study the Bible, yung pong information ay sa utak, but yung transformation po,
Yun po yung sa heart ng tao. How he apply the word of the Lord. So the key word is, what does the passage mean? Okay? Here, sa Bible interpretation, sabi doon, we must always be on guard against a prideful heart which can cause us to be close to a more correct interpretation, especially when suggested by others. So paano natin mai-ensure na accurate ba yung ating pagka-i-interpret ng Biblia? So we need to study some principles para naman po mas tama, mas merong method, at doon sa principle na kung saan yung objective ay hindi dapat nawawala. Okay po? Sa pag-aaral natin ng Biblia, it will enable us na manatili tayong be objective, okay, doon sa pag-aaral na iyon. Dahil as we continue to study the Word of the Lord, mas marami tayong matututunan. Kaya sinasabi doon, magpakumbaba po tayo palagi. I want you to remember these 3 words on the next slide dahil importante po ito. And these 3 words, okay, yung mga naka-highlight, ay yan po yung ating ginagamit o yung ating method dito sa Potter's House, how to interpret, how to expose, how to apply yung mga principle sa Biblia. Okay? So we have 3 terms this time associated po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang sabi doon, yung hermeneutics, ang sabi doon, the science of Bible interpretation and the study of the principle, it involves we called it hermeneutics. Hermeneutics. Okay? And as we apply, yung application ng prinsipyo na napag-aralan natin sa Bible, ang tawag dun sa principle na yon, we call it exegesis. Yung binanggit ni Kuya Alan, if you recall, dun sa kanyang message 2 weeks back. Okay? And then, yung teaching others, the interpretation, we have arrived, we call it exposition. Okay? Hermeneutics, exegesis, and exposition. Therefore, sabi doon, Bible teachers, tayo yon, Bible teachers use hermeneutics to exegete scripture in order to present expository lesson. Nakukuha po? Yung hermeneutics is yung pag-aaral natin nung study ng prinsipyo sa Biblia. At yung exegesis is yung application, at yung pong exposition is how we teach or expose the Word of God to others. Kasi nga po, the primary purpose of interpretation is to discover what the author meant by what he said. Lagi po tayong maging on guard against po doon sa mga taong nagsisikap na sabi nila, parang naiiba po yung kwento nila tungkol sa Biblia. Okay, ingat tayo doon sa mga sinasabing saganang akin or ayon sa aking pagkakaintindi. Hindi po. Okay, meron tayong mga gagamitin mamaya mga lessons or mga tools para po mapag-aralan at ma-interpret po natin ng tama ang sinasabi ng Biblia. Here are the 6 principles po sa pagkakaroon o sa pag-aaral natin ng Biblia or yung we call it Bible interpretation. Okay, tandaan po natin itong 6 na ito. Una, maikli lang po yung ating message o yung ating pag-aaral tonight. So please, makinig dahil importante po ito. Number 1, always interpret Scripture in light of its context. Di ba? Lagi tayong tumingin doon sa context, yung main passage. We must always interpret a passage o yung main context in relation to the verses before and after it. Remember yung sinabi ni Kuya Alan na when they study the word of the Lord, doon sa kanyang napag-aralan sa seminar, tingnan natin yung 10 verses before
and 10 verses after nung passage na iyon. Malaki po yung maitutulong nun para makita natin yung prinsipyo, yung gustong iparating na objective, na meaning, ng purpose po nung salitang ating pinag-aaralan. Okay? Failure to follow this principle, yung pong tinatawag nating, yung pag tingnan natin yung mga verses before and after nung context, sabi doon, failure to follow this principle will result erroneous interpretations since the meaning of the words are always or almost always linked to their context. Hindi lang ito yung basta dadampot ka lang ng salita at hindi mo pag-aaralan yung buong verses o yung chapter, okay, nung Biblia o nung salitang iyon. Halimbawa, sabi doon, biglang may nag-quote. Sabi sa Biblia, ganito raw, there is no God. Teka muna, tatanungin mo, saan mo ba ito kinuha? Okay? If you're going to read Psalm 14:1, ito po yung pagkakasabi. Ito yung context. The context shows that the fool says in his heart, there is no God. Nakukuha niyo po. You can see how context can make a big difference. Hindi pwede yung parang pipiliin mo lang yung saktong word at hindi mo na pag-aaralan yung verses before and after nung Psalm 14:1. More or less yung Psalm 13 at yung buong 14, it will help you to see ano ba yung ibig sabihin niya, bakit sinabi niyang there is no God. Nakukuha niya po. Okay? Sabi doon, the fool says in his heart, there is no God. Lagi natin pinag-aaralan, no? Lagi natin kino-quote. Philippians 4:13, ano sabi doon? I can do all things through Christ who strengthened me. If you're going to read yung Philippians po, yung 4, yung buong chapter 4, bago sinabi ni Apostle Pablo yung I can do all things, ang dami niya pong hirap na pinagdaanan. Pero most of the time, we quote that verse out of context. Nakukuha niyo po? So, ingat tayo dun sa ganon dahil before we utter or before we say the word of the Lord, para hindi po maligaw, okay, hindi natin ma-overuse yung mga salitang ito, we need to study yung context, yung buong passage po ng Biblia. Nakukuha po? Okay. So, sabi doon, always daw nating interpret yung scripture in light of its context. Ang tanong, gaano kadami? How much passage context we need to examine? Kailangan ba 10 verses or before and after? Sabi nga, the more we know the context, the less chance na tayo ay magkakamali sa pag-interpret po ng passage. I want you to consider the following on next slide para makita po natin paano ba yung ibig sabihin nung number 1. Sabi doon, at minimum, sa pag-interpret ng Bible o as we read the Bible, read the verses prior to and after the passage you are studying. Parang yung Philippians 4:13. Better yet, read the entire chapter in which the passage is found. Why not read the whole chapter 4? Okay? Even better, mas mainam, siyempre, read natin yung entire book in which the passage is found. Because Philippians is talk about, Paul is talking about yung joy. Yung joy po ng isang mananampalataya. And best, sabi nga, mas mainam, the best pa rin if you read the entire Bible. Nakukuha niyo po. The more you read, the more you get yung inner thoughts, yung context. You need to study more and more. So yung tanong kanina, how much more that I should study the passage or the context? Sabi nga, best pa rin to read the Bible entirely in 1 year. Nakukuha niyo po. I hope nakuha natin yung gusto natin parating. Number 2,
interpret scripture by scripture. Salita ng Panginoon doon within ng kanyang mga salita. Okay, sabi doon, the principle is related doon sa una. Ano ba yung una? Always interpret in light of its context. Kung saan yung context, and interpret mo siya within that chapter in light of its context. Sabi doon, all interpretation of scripture must connect with the teaching of the Bible as a whole, sa kabuuan. Okay? It also means that whenever scripture interprets another scripture, definitely the interpretation is correct. Okay? Paano yun? Remember, if you're going to type kay Google o sa mga Bible natin, i-type natin yung lahat ng the parable. Lahat ng parable. Like yung sa Mark 42, Mark chapter 4, verse 2 to 20. We are talking about parable of the sower. At the same chapter, Jesus explained ano ba yung ibig sabihin ng parable of the sower. Yun yung ibig sabihin ng interpret natin yung passage within the passage. Dahil sabi doon, if the Bible already contains an interpretation of the passage, therefore, hindi ka po magkakamali. Okay po? So, we encourage everyone to check sa number 2 na to, check natin lahat ng parables. Makikita natin lahat doon yung paliwanag at kung paano natin ito may apply sa ating buhay. Okay, pangatlo, interpret according to the proper definition of the words. Sabi doon, a correct understanding of a scripture passage begin with a correct understanding of the words that make up the passage. Paano gagawin yon? So sa pag-i-interpret po ng Bible, okay, ng Bible interpretation, we need to get some proper definition of words. Di ba? Ano yung mga words? So, yung love, joy, di ba? Yung mga ganong salita, patience, kindness, goodness, ano yung sin, ano yung salvation. Makikita yung mga words na yon. Siyempre, dapat meron tayong proper definition ng mga salitang ito. Saan natin ito makikita? Siyempre, hanap tayo ng Bible Dictionary. Di ba? Yung Bible Dictionary will provide various meanings of a word to choose from. Meron tayong online, merong libro na nabibili ng mga Bible Dictionary na ito. Malaking maitutulong para mas mainam o maintindihan natin yung mga words na sinasabi sa Biblia. Especially yung Bible Dictionary is useful in providing definition specific to biblical words. Nakukuha po. Bible Dictionary. Pangalawa, I have this. Meron akong 2 libro nito. Strong's Concordance. It includes brief definition ng Greek, Hebrew, and Aramaic words. Pero ang hirap pag-aralan. Sabi doon, if we are able to purchase ng mga Strong Concordance, it will enable us to work doon sa original language ng Scripture. Di ba? Yung mga Hebrew and Greek words, pag pinag-aralan mo ito at merong katapat na definition, mas malalim mong maiintindihan yung ating mga salita. Kung umaalala nyo before, last year I think, okay, we keep on saying yung mga salitang may mga Greek and Hebrew. Hindi naman palagi, pero nakakatulong ito para po mas maintindihan natin. And if possible po, maghanap tayo ng online class na kung saan pinag-aaralan yung Greek or Hebrew words para maging familiar po tayo sa original language. Okay? We have Bible Dictionary, we have Strong Concordance, and also, letter B, check the context. Yung context po is a word is a vital understand nung ibig sabihin po nung pag-aaral na ito. So yung concordance po, it will direct us to other verses. Okay? May mga cross-reference na tinatawag where that
same word is use. Tayong mga estudyante po, Bible students do well to examine every use of the word. Okay? May mga cross-reference na tinatawag. First, check natin yung author, tingnan natin yung Bible author, at tingnan natin kung paano nila ginagamit yung mga salitang ito para mas malinawan po natin. Nakukuha po. Okay. Nang pang-apat, sa number 4, interpret according to correct grammar. Okay, sobrang kahit ako po ang inyong lingkod ay hindi ko paborito yung English. Okay? Many people, okay, grammar does not denote a favorite subject in school. Hindi natin talaga paborito ito. Pero sa mga Bible student, okay, it is important yung rules po ng grammar na dapat ay nanonote nila o na kakaroon ng malinaw na pagkakapaliwanag, and they followed yung interpretation na ito. Kasi nga po, may mga tinatawag tayong they must conform to grammatical rules. Okay? So kung gusto natin ng mga refresher course about sa grammar, let's purchase some grammar book. It will help us kung gusto niyo mapag-aralan pa ito. Or train ourselves to recognize the subject and related verbs, action words of a sentence. Tingnan natin yung mga tinatawag nilang adjective, yung mga tinatawag nilang adverb, yung mga noun, and pronoun. Lahat ng ito ay makakatulong po. So, try to enroll or buy some book po para magkaroon tayo ng refresher course para po makatulong ito to interpret the Bible according to correct grammar. Okay po. Okay. Pangalawa, last two. Principle. Number 5, interpret according to the historical, geographical, and cultural background. Okay? Ang isa pong challenge sa lahat po ng nag-i-interpret ng Bible is paano nila i-bridge, pagdudugtungin, yung gap between yung time, yung place, and culture. Okay? God willing, we will be having our survey of the Bible next year. Tingnan natin kung mapag-aaralan natin ito. Maisasama natin doon sa curriculum natin. So lahat ng ito, sobrang malaking challenge po ito sa mga nag-aaral ng Biblia o nag-i-interpret dahil yung time, place, and culture ay we need to check. Okay? Dahil dito, yung mga author ng Bible, okay, yung biblical authors, ay parang paano ito ngayon nagtutugma, okay, sa panag-aaralan natin. Ang common mistake po ng maraming estudyante is they ignore nila yung katotohanan. Sometimes they ignore nila yung place, yung time, as in parang binasa lang nila. Kaya parang pagdating na doon sa kwentuhan sa ano ba talaga yung kultura nung nasa Israel that time? Kanino ba isinulat yung Biblia sa lugar na ito? 'Di ba? Mga ganun lagi natin sinasabi, no? So we need to research, we need to recreate yung time and place in order to understand kung ano ba yung ibig sabihin ng author, bakit niya ito sinulat, at kanino niya ito sinulat, at kailan niya naman ito sinulat. If you have your hardbook Bible, nandun po sa unang page, nung kunyari yung Matthew, Mark, Luke, John, okay, sa online Bible kasi, makikita mo doon yung themes, yung mega themes, yung context, main verse, kanino sinulat, kailan yung taon na ito, sino yung author, para kanino yung sinulat. Nakukuha niyo po. Okay, if you have your online Bible, yung mga life application Bible, nandun po lahat yon. Okay, normally bago ko simulan yung isang libro, kunyari Matthew, pag-aaralan ko muna yung mga ibig sabihin, kanino sinulat, sino yung nagsulat, bakit sinulat, ano ba yung kultura ng panahon na yon. Malaki po yung maitutulong, maniwala kayo, para mas ma-interpret, parang pang nandun tayo sa kwento, pagka inunawa muna natin yung sinasabi natin dito sa number 5. Okay? So makakatulong din po yung encyclopedia, reference books,
commentaries. The famous one is Matthew Henry's commentaries. Okay? Marami pang mga sumunod doon. Those books or reference and commentaries can teach us much about the history and culture of a passage. Maganda po ito kapag kayo po ay nagkaroon na ng hilig, mayroong oras, intentionally you read and study the Word of the Lord. Napakadali po itong interpret. Meron tayong mga tinatawag na Bible atlases. It will help us to visualize yung geographic surroundings. Parang yung Asia Minor, Turkey pala yung sa panahon natin ngayon. Parang ganun yung kwento doon. So, yung mga reference o yung mga tools, it will help us bridge the gap between time, place, and culture. Nakukuha po. Lastly, before we end, number 6, interpret according to the normal meaning of the words unless that meaning is clearly inadequate or insufficient. Meaning to say, ang isa sa common mistake ng mga estudyante ay masyado nilang ini-spiritualize yung salita ng Panginoon. Yung pala, hindi naman kailangan mong spiritual, kundi kunin mo yung literal na meaning nung salita. Okay? Minsan kasi parang may mga estudyante, sobrang tempting na kapag merong isang verse, nagkakaroon sila ng mga pagsusuri, paghahanap, ano ba yung hidden meanings ng scripture? Nakukuha niyo po. Minsan mas mahilig tayo sa ganon. But sabi doon, unless the passage indicates na merong hidden passage o hidden meaning dito, sabi doon, it is always best to interpret a passage according to its literal or normal meaning. Huwag tayong exage. Literal naman yung ibig sabihin, pero masyado nating ini-spiritual. Kaya pagka kinukwento na natin sa iba, nagiging parang basa na lang. Parang, ang layo naman yung sinabi ni brother dun sa Bible verse na yun. Ang pinag-uusapan, love. Biglang nauwi sa yung dila na matabil. Parang ganun yung kwento doon. So, ingat tayo sa ganoon. So, here are the 6 instances na kailangan nating 5 pala. Instances when it becomes necessary to find a secondary meaning or insufficient. Meron tayong mga metaphors and similes, parables or allegories, poetic passage using imagery, prophetic passage using symbolic language, at meron tayong mga tinatawag na hyperboles. So lahat ng ito, okay, tandaan natin that we have only one interpretation. Always remember that. One interpretation principle na kung saan we still need to spend more time to study the Word of the Lord. So again, here are the 6 principles of biblical interpretation. Always, sabi number 1, always interpret Scripture in light of its context. Basahin natin yung 10 verses before, 10 verses after the passage. Number 2, interpret Scripture by Scripture. Pinakamagandang example, basahin po natin yung lahat ng parables. Okay? Yung Scripture na pinaliwanag din doon sa salitang ito. Interpret according to the proper definition of words. Pag-aralan natin ito, yung mga wordings, meron tayong concordance, meron tayong Bible dictionary that will help us properly define yung mga words na ginagamit sa Biblia. Interpret according to correct grammar, yung is, are, and, therefore, but, yung mga ganun na po. So, if you want to have a refresher course, try to enroll online or try to find sa YouTube, marami nito para mas madali po nating ma-interpret saan ba ginagamit yung this, are, is, was, yung mga ganun po, at yung mga proper sentence. Number 5, interpret according to the historical, geographical, and cultural background. Basahin po natin yung unang chapter before yung Matthew 1:1. Before that, merong isang page back and forth na ipinapakita kung sino-sino ba, kanino sinulat, anong purpose, ano yung main context,
anong year ito sinulat. Okay? And number 6, interpret according to the normal meaning of the words unless that meaning is clearly inadequate. Huwag po tayo maging sobrang spiritual or don't seek hidden words unless sinabi sa Biblia na ito ay hidden words. Okay? So kapag let's be literal as we are, as we read, dahil sometimes hindi naman kailangan masyadong spiritual. But we still need the power of the Holy Spirit to teach us para mas maintindihan natin. And as we learn and know more, as we observe the word of the Lord, the good reminder is, sabi doon, we should stay humble. Ano yung rules to interpret by? There is only one interpretation but many application. The primary purpose of interpretation is to discover what the author meant by what he said. Okay, next week, we will talk about session 5, that's not what I meant. So kita-kits tayo next week sa ating pong pag-aaral on November 21, same time, 8 o'clock po. Okay po. So if you want to learn more, try to check our YouTube page para po makapag-review tayo. If you need yung PowerPoint o yung PDF ng lesson ito, let us know and we are willing to share it with you po. Okay po, again, ako po si Pastor Marvin Mercado ng Potter's House of Arabia. Maraming salamat po sa pakikinig. And before we end, let us close in prayer. Heavenly Father, we thank you po sa gabing to na pinagkaloob mo. Salamat Panginoon sa maikling oras sa aming pag-aaral. And we pray, Lord, na patuloy kaming magpakumbaba at patuloy na humingi po ng tulong sa banal na Espiritu upang maintindihan pa namin lalo't higit ang iyong salita, may apply din po namin at sa pag-i-interpret po namin ng Bible. Help us, O Lord, to interpret ng maayos according to your word, according to the context, and give us, O Lord, yung hunger and thirst po para po sa pag-aaral namin ay hindi kami magsawa, bagkus magkaroon kami ng encouragement to study and to know you more. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa. Salamat sa mga kapatid naming kasama naming nag-join sa Zoom, nasa panambahang ito, yung pong nasa Facebook page at sa mga manonood pa. Panginoon, pagpalain mo po sila. Ito pong aming dalangin ng may kapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po at God bless po sa lahat. Goodbye po. Thank you.